sa ating Panginoong Jesucristo na siya po ay namatay at sa gatlong araw po siya ay nabuhay muli. Gusto ko po sana itanong sa inyo kung sa 3 araw po na siya ay namatay, ano po ang ginawa niya at saan po siya nagtungo? Yan naman po. Alam mo, yung namatay kapatid, walang ginawa yun. Yung namatay, patay na yun, wala nang magagawa yun eh. Ngayon, yung hindi namatay, may ginawa. Basahin natin ang unang Pedro 3:18. Sapagkat si Kristo man ay nagbataring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo'y madalan niya sa Diyos. Siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu, na iyan din ang kanyang iniyaon at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan, na ng unang panahon ay mga suwail. Ayon, impormasyong ibinibigay sa atin ni Pedro, kapatid, si Kristo pinatay sa laman. Yung laman niya ang pinatay, yung katawan tao, kasi meron siyang laman no? Nung pumarito siya sa mundo, namahay siya sa isang katawang tao na laman. Pareho natin, laman din. Laman at dugo. Basahin natin ang pruweba na meron siyang laman at dugo nung nasa lupa siya. 2:14 ng Ebreo. Dahil sa ang mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya na may gayon ding nakabahagi sa mga ito, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan. Sa makatwid ay ang diablo. Para maranasan niya ang kamatayan, nagkaroon siya ng bahagi sa mga ibang anak ng Diyos na nasa laman at dugo. Tayong mga tao, meron tayong laman at dugo. Nakabahagi rin siya sa mga ito, sabi ni Pablo. Upang kung dumanas siya ng kamatayan, sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang laman, malipol niya yung may paghahari sa kamatayan, sa makatwid bagay ang diablo. Ibig sabihin, si Kristo, nagkaroon siya talaga ng laman. Meron siyang laman. Kaya nga sabi ni San Juan, pagka hindi mo ipinahayag na si Kristo'y naparitong nasa laman, antikristo ka. Basahin natin yung 2 Juan 1:7. Sapagkat maraming magdaraya na nangagsilitaw sa sanglibutan, sa makatwid ay ang mga hindi nangagpapahayag na si Jesucristo ay napariritong nasa laman. Nung naparito si Kristo, nasa laman siya. Ayon. Kaya pagka ang ibang mga tao hindi nagpapahayag na si Jesucristo'y napariritong nasa laman, ang sabi ni San Juan, kung itutuloy natin kapatid na Daniel, yung hindi nagpapahayag na si Jesucristo'y napariritong nasa laman, anong sabi ni Juan? Ito ang magdaraya at ang antikristo. Ang antikristo at magdaraya, yung hindi nagpapahayag na si Kristo naparitong nasa laman. Bakit? Kasi hindi naman siya laman Naparito siya na nasa laman. Ibig sabihin, hindi siya nanggaling sa lupa. May pinanggalingan siya, naparito siya sa lupa. Ang katunayan nun, yung nandoon sa Ebreo, Kapitulo 10, versikulo 7. Nang magkagayoy sinabi ko, narito, ako'y pumarito, sa balumbo ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin, upang gawin, O Diyos, ang iyong kalooban. Ang sabi niya, naparito ako, naparito sa lupa. Ang katunayan sa 5, kapatid na Daniel. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan
ang sa akin ay inihanda mo. Yun, pagpasok niya sa sanlibutan, ibig sabihin, hindi siya nag-umpisa rito sa sanlibutan. Pumasok lang siya sa sanlibutan, kapatid. Kaya, nung pumasok siya, ipinaghanda siya ng isang katawan. Yun nga yung laman. Kaya naparito siya, nasa laman. Naparito siya sa mundo, nasa laman. Ang hindi magpahayag na si Jesucristo'y naparitong nasa laman, Antikristo yon. Dapat ipahayag mo na si Kristo nung maparito nasa laman. Hindi siya laman. Dapat ang ipahayag mo na parito siya nasa laman. Nasa katawang tao. Pag hindi ganun ang pahayag mo, magiging Antikristo ka. Kalaban ka ni Kristo. Kasi hindi naman siya laman eh. Espiritu siya na anak ng Diyos. Nung naparito siya sa lupa, tumahan siya sa isang katawang tao. Laman at buto at dugo. Meron siyang katawang inihandaan Diyos dito sa lupa. Yun yung katawan na ipinanganak ni Maria, na nasa sinapupunan ni Maria, nilalang ng Espiritu Santo, tapos ipinanganak, doon ngayon nag-inhabit o tumahan yung anak ng Diyos na Espiritu nang pumasok siya sa sanlibutan. Pagpasok niya sa sanlibutan, sabi ni Pablo, isang katawan ang sa akin ay inihanda mo, ang pahayag ni Kristo na anak. Inihanda sa kanya ng Ama ang isang katawan, yun yung katawan na tao na ipinanganak ni Maria. Ngayon, sa tanong nung kapatid na nung namatay ang Panginoong Hesus, anong ginawa niya? Yung namatay, wala nang ginawa yun. Nandun yun sa libingan, 3 araw at 3 gabi. Pero yung Espiritu ang may ginawa. Sabi kasi ni Pedro, siya'y pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Yan din ang kanyang iniyaon at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. Sa makatwid, yung Espiritu ng anak ng Diyos, yung kalagayan niyang Espiritu, hindi naman namamatay yun eh. Ang namatay yung kanyang laman, yung katawang tao, 3 araw at 3 gabi nakalibing yon. Pero yung Espiritu niya pumunta doon sa Espiritong nasa bilangguan, nangaral siya ron, no? Pinapatunayan niya ng maraming talata sa Biblia na siya'y bumaba doon sa lugar ng mga espiritong nasa bilangguan. Basahin natin ang 4 ng Epeso, versikulo 8. Kaya't sinasabi niya, nang umakyat siya sa itaas, ay dinala niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Ngayon ito, umakyat siya. Ano ito? Kundi siya'y bumabari naman sa mga dakong kalaliman ng lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan upang kaniyang mapuspos ang lahat ng mga bagay. Iyon, yung bumaba doon sa espiritong nasa bilangguan, siya rin ang umakyat sa langit, sabi ng Apostol Pablo. Kaya ang sabi niya sa 8, nang umakyat siya sa itaas, ay dinala niyang bihag ang pagkabihag. Kasi nangaral siya dun sa espiritong nasa bilangguan na nabihag ng kasalanan, naging rebelde sa Diyos nung umpisa. Mula pa noong panahon pa nila Noe. Tinatawag silang mga, ang sabi ni Pedro, na nang unang panahon ay mga suwail, mga rebelde, na ang pagpapahinuhod ng Diyos na natili nung mga araw ni Noe. Ibig sabihin, yung mga hindi sumunod sa Diyos nung mga nakakaraang panahon,
nang mamatay si Kristo, pinuntahan niya yung mga espiritu nila na nakabilanggo. Nangaral siya ron. Yun ay mga patay na tao, pero ang espiritu no nakabilanggo. Dalawa kasi ang kapatid eh. Pag ang tao'y mabuti, yung kanyang kaluluwa, pinagpapahinga ng Diyos. Nasa langit yung kaluluwa nila, nagpapahinga sa ilalim ng altar sa langit. Yun namang mga taong masasama, pag namatay, ikinukulong naman yung espiritu doon sa tinatawag sa Biblia bilangguan ng mga espiritu. Yung bilangguan ng mga espiritu na yun, yun ang pinuntahan ni Kristo. Yun ay mga espiritu ng mga taong namatay na mga suwail. Yun ang kanyang pinuntahan para pangaralan. Basahin natin ang 4 ng 1 Pedro, versikulo 5 hanggang 6. Na sila'y magbibigay sulit sa Kanya na handang humukom sa mga buhay at sa mga patay, sapagkat dahil dito'y ipinangaral maging sa mga patay ang Ebanghelyo, upang sila ayon sa mga tao sa laman ay mga hatulan, datapwat mga buhay sa Espiritu ayon sa Diyos. Ayon, ipinangaral ang wika ni Pedro ang Ebanghelyo kahit sa mga patay. Sinong mga patay yung pinangaralan ng Ebanghelyo? Yun ngang mga taong namatay na nakulong doon sa bilangguan. Kasi yung mga taong masasama, kapatid, yung mga taong hindi sumusunod sa Diyos o maaaring hindi nakakakilala sa Diyos, pagka namatay sila na gumagawa ng kasamaan, yung kanilang espiritu ikinukulong ng Diyos doon para ihanda sila sa paghuhukom. Doon mismo sa kulungan na yun, nangaral yung espiritu ng anak ng Diyos. Yung anak ng Diyos na nung mamatay yung kanyang laman na katawang tao, yung espiritu niya pumunta doon sa bilangguan. Nangaral siya ron. At kaya yun ang tanong mo, ano ginawa niya doon sa 3 araw? Maliwanag na yung katawan niya, walang ginawa, nandun sa nakalibing. Pero yung espiritu niya, pumunta doon sa espiritong nasa bilangguan, nangaral siya ron 3 araw at 3 gabi. No? Na nangangaral ang Panginoong Hesus sa mga espiritong nasa bilangguan bago siya nabuhay na mag-uli. Naunawaan mo po, kapatid na Ronnie? Opo. Maraming salamat po. Salamat din po. Salamat po sa Diyos.